Nakatira ako sa isang liblib na barangay. Sa probinsya namin, normal lang na bukas ang sari-sari store kahit 10 oras na ng gabi, lalo na kapag Pasko. Simula pa lang ng Disyembre, halos hindi na kami nagsasara ng maaga. May mga galing sa simbang gabi, may mga nag-aabang ng handa para sa Noche Buena, may mga biglang mauubusan ng kandila, yelo o sigarilyo. Ang tindahan namin ay maliit lang, nasa gilid ng kalsada. Sa likod nito, palayan. Sa harap, isang poste ng ilaw na madalas patay. Ako ang nagbabantay tuwing gabi, bandang 11:00 hanggang 2:00. Tahimik ang paligid. Ang maririnig mo lang ay huni ng kuliglig, kaluskos ng dahon, at paminsan-minsan tahol ng aso sa malayo. Kapag ganitong oras, madalas nag-iisa na lang ako sa loob ng tindahan, nakaupo sa bangkito, nakikinig ng radyo para hindi antukin. Hanggang sa isang gabing hindi ko makakalimutan. Bandang 2:30 ng madaling araw noon, nililigpit ko na ang ilang paninda. Papatayin ko na sana ang mga ilaw sa loob nang may marinig akong mahina pero malinaw na katok sa bakal na rehas. Napatingin ako sa labas. May lalaking nakatayo sa tapat ng tindahan. Hindi ko siya napansing paparating. Nakatayo siya sa ilalim ng poste, pero patay ang ilaw nito, kaya ang kalahati ng katawan niya ay nasa dilim. Ang una kong napansin ay ang suot niya. Nakakapote kahit hindi naman umuulan, nakatsinelas, at tila basa ang laylayan ng pantalon niya. "Bukas pa ba?" tanong niya. Normal lang ang boses niya, hindi paos, hindi rin pamilyar. "Opo," sagot ko, at bumili siya ng isang kandila. Sa probinsya, hindi na ako nagtaka. Maraming bumibili ng kandila tuwing Disyembre para sa simbang gabi, para sa altar, o minsan wala lang talagang kuryente. Habang kinukuha ko ang kandila, napansin kong hindi siya pumasok sa loob ng tindahan. Nakatayo lang siya sa labas, parang ayaw tumapak sa sahig. Nung iniabot ko ang kandila, saka ko napansin na hindi siya kumukurap. Diretso lang ang tingin niya. Inabot niya ang bayad. Mga bariyang luma, mabigat sa palad, parang matagal nang hindi nagagamit. Tinanggap ko. Wala siyang sinabi. Tumalikod siya at naglakad palayo, papunta sa direksyon ng palayan. Matagal akong nakatayo doon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang simpleng tanong. Bakit parang walang tunog ang mga hakbang niya? Pero gaya ng karamihan, binaliwala ko ito. Baka pagod lang ako, sabi ko sa sarili ko. Kinabukasan, ikwinento ko sa nanay ko. May lalaking bumili ng kandila kagabi, sabi ko. Hindi ko kilala. Hindi siya tumingin agad sa akin. "Kandila?" tanong ng nanay ko. "Oo," sabi ko. Tahimik lang siya. "Marami talagang bumibili niyan pag Pasko," sagot niya. "At saka, huwag ka na magbubukas masyado ng late." Tumango lang ako. Hindi ko alam na yun pala ang simula. Pagkatapos ng gabing yun, bumalik ako sa normal na routine. Nagbukas pa rin ako ng tindahan tuwing gabi. Nagbantay, nagbenta, nagpuyat. Pero may isang bagay na hindi ko sinasadyang bantayan. Ang oras. Bandang 2:30. Lagi na akong napapatingin sa relos ko. Hindi ko alam kung bakit. Sa ikalawang gabi,
Matapos siya unang dumating, eksaktong 2:58 AM, narinig ko ulit ang katok. Parehong tunog, parehong lakas. Hindi ko na kailangan tumingin agad para malaman ko kung sino yon. Nung itinaas ko ang ulo ko, nandoon na siya. Pareho ang suot, pareho ang pwesto, parehong tindig, parang hindi huminga simula kagabi. Bukas pa ba? Tanong niya ulit. Hindi ko agad sinagot. Sa loob ng ilang segundo, walang ibang tunog sa paligid, kahit kuliglig, parang tumahimik. Opo, sagot ko sa huli. Isang kandila nga, sabi niya. Habang kinukuha ko ang kandila, sinubukan kong pakinggan ang paligid. Walang dumadaang sasakyan, walang aso, walang kahit anong galaw mula sa palayan. Parang kami lang ang tao sa buong barangay. Nung iniabot ko ang kandila, napansin kong mas maputla ang balat ng kamay niya kaysa sa karaniwan. Halos kapantay ng kandila ang kulay. Inabot niya ulit ang bayad. Parehong bariyang luma. Hindi ako nagtanong. Umalis siya ulit, papunta sa parehong direksyon. Ikatlong gabi. Hindi pa 3:00. Nakahanda na ako. Bukas ang ilaw. Nakatayo ako. Hindi nakaupo. At tama nga, 2:57 AM. Hindi na ako nagulat. Pero may isang bagay na napansin ko agad. Wala siyang anino. Sa loob ng tindahan, malinaw ang ilaw. Kita ko ang sarili kong anino sa sahig, sa dingding at sa estante. Pero siya, wala. Nakatayo siya sa liwanag, pero parang hindi siya tinatamaan nito. Ano po yun? Sabi ko bago pa siya magsalita. Isang kandila, sagot niya. Nung gabing yun, hindi ko na inubot agad ang kandila. Tinitigan ko muna siya. Hindi siya kumurap. Hindi rin siya umiwas ng tingin. Parang hinihintay niya lang. Inabot ko ang kandila. Inabot niya ang bayad. At doon ko napansin ang isa pang detalye. Hindi niya hinawakan ang kandila ng direkta. Nasa pagitan lang ng mga daliri niya. Pagkaalis niya, isinara ko na ang tindahan. Hindi na ako naghintay. Kinabukasan, kinausap ko ang tatay ko. Tay, may bumibili ng kandila tuwing madaling araw. Pare-pareho ang oras. Hindi siya agad sumagot. Anong oras? Tanong niya. Halos 3:00. Tumango lang siya. Wala nang gising sa mga oras na yan, sabi niya. At wala na ring dumadaan sa palayan. Nung ika-4 na gabi, hindi ako nagbukas. Pinatay ko ang ilaw sa harap. Nasa loob lang ako ng bahay. Nakikinig. 2:59 AM. Mas malakas. Mas matagal. Hindi ako gumalaw. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig ko ang boses niya sa labas ng rehas. Alam kong gising ka, sabi niya. Hindi sigaw, hindi galit, parang simpleng pahayag lang. Kinabukasan, may nakita akong bakas sa lupa sa harap ng tindahan. Hindi yapak ng tsinelas, parang bakas ng hinihila papunta sa palayan. Doon ko na alam na hindi ito normal at hindi rin siya titigil. Pagkatapos ng gabing hindi ako nagbukas, inisip kong baka tapos na. Wala na akong narinig kinabukasan. Wala ring katok. Wala ring lalaking nakakapote.
Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na natatakot lang ako, na baka may paliwanag ang lahat, isang tao lang na may kakaibang ugali. Pero nung sumunod na gabi, napansin ko agad na may nagbago sa tindahan. May kandilang nakapatong sa estante. Hindi ko yun inilagay doon. Isang puting kandila, katulad ng mga binibenta ko. Pero nakabukas na ang mitsa. Parang may nagsindi na at pinatay ulit. Tinanggal ko ito at inilagay sa ilalim ng mesa. Hindi ko sinabi sa kahit na sino. Bandang 12:00 ng hating gabi, may pumasok na kapitbahay. Bumili ng sigarilyo. "Bukas ka pa?" sabi niya. "Oo," sagot ko. "May nakita akong ilaw kanina dito sa labas. Akala ko may tao," sabi niya. Nanlamig ang batok ko. "Anong oras?" tanong ko. "Mga 3:00 yata," sabi niya. Hindi na ako nagsalita. Nung gabing yun, hindi na ako naghintay ng katok. 2:55 a.m. Nakatayo na ako sa loob ng tindahan, nakatingin sa rehas. At gaya ng inaasahan ko, dumating siya. Hindi siya kumatok. Nakatayo lang siya sa tapat ng tindahan. Hawak ang kandilang nakasindi. Hindi nanginginig ang apoy. Hindi rin humahampas ang hangin. "Hindi mo ako pinagbilhan," sabi niya. Unang beses siyang nagsalita ng ganon. "Hindi ka nagbukas," dagdag pa niya. Hindi ako sumagot. Tinignan ko ang kandila. Halos kalahati na ang nauupos. Pero parang hindi nababawasan. "Para saan talaga ang kandila?" tanong ko sa wakas. Matagal siyang tumahimik. Tapos sinabi niya, "Para hindi ako mawala." Biglang lumakas ang hangin. Nagpatay-sindi ang ilaw sa loob ng tindahan. Nung bumalik ang ilaw, wala na siya. Pero ang kandila, nandoon pa rin. Nakatayo sa harap ng rehas, nakasindi. Hindi ko hinawakan ng kandila. Kinuha ko ang walis at itinulak ito palabas ng tindahan, papunta sa kalsada. Pagbalik ko sa loob, nanginginig ang mga kamay ko. Kinabukasan, may nakita akong mga kandila sa palayan. Hindi isa, hindi dalawa, marami. Nakatayo sa lupa, parang may minarkahan. Tinawag ko ang tatay ko. Hindi siya nagtanong kung bakit. Nung makita niya ang mga kandila, nag-cross siya agad. "Matagal nang nandyan yan," sabi niya. "Hindi lang natin napapansin." Nung gabing yun, wala nang katok. Pero bandang 3:00, naamoy ko ang amoy ng kandila sa loob ng bahay. At mula sa labas, may narinig akong boses. Hindi malakas, hindi rin malapit. "Bukas ka pa ba?" Hindi ako nakatulog ng maayos matapos ang gabing iyon. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa pakiramdam na may kulang, na parang may hinihintay na mangyari. Kinabukasan, maaga akong gumising. Hindi ako nagsabi sa magulang ko kung saan ako pupunta. Dumaan ako sa likod ng tindahan, papunta sa palayan. Hindi ko pa napupuntahan ng ganap ang bahaging yun. May mga parte ng palayan na matagal nang hindi tinataniman. Madamo, may putik, may bakas ng mga lumang gulong. Habang naglalakad ako, napansin ko ang mga kandila. Hindi sila basta nakatayo kung saan-saan. May hugis, parang may sinusundan. Sinundan ko ang direksyon ng mga kandila, palayo sa kalsada, palalim sa palayan, hanggang sa makarating ako sa isang bakanteng bahagi ng lupa.
Walang tanim, walang bakod, pero malinaw na may nangyari doon. May sunog na marka sa lupa, parang tinuluan ng kandila. Sa gitna, may piraso ng kapote, itim, punit, at bahagyang nabaon sa putik. Parang matagal na doon. Bigla kong naalala ang sinabi ng matandang kapitbahay. May nasagasaan. Gabi rin. Pasko rin. Hindi ko alam kung bakit, pero lumingon ako sa likod ko. Tahimik ang palayan. Walang hangin, walang tao. Pag-uwi ko, tinanong ko ang tatay ko kung may alam siya tungkol doon. Tumahimik lang siya ng matagal. Sabi niya, may lalaki nga, hindi taga rito. Nagbebenta raw ng kandila tuwing Pasko. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Nasagasaan siya sa kalsada. Dito siya tumumba, sabi ng tatay ko. Nung gabing iyon, hindi ko na binuksan ang tindahan. Pero bandang 3:00, may ilaw sa labas. Hindi sa tindahan, kundi sa palayan. Mga kandila, nakasindi. Parang nagmamarka ng daan mula sa palayan papunta sa tindahan. At sa dulo ng daan, nakatayo siya. Hindi na nakakapote, basang-basa ang damit. At sa unang pagkakataon, nakatingin na siya ng diretso sa akin. Bukas ka pa, sabi niya. Hindi ko binuksan ang ilaw ng tindahan. Nakatayo lang ako sa loob ng bahay, nakasilip sa bintana. Pinapanood ang mga kandilang nakahilera sa palayan. Hindi sila kumikislap, hindi rin sila nauupos. Parang oras ang tumigil sa bahaging iyon ng lupa. At sa dulo ng hanay ng apoy, nandoon siya. Mas malinaw na ngayon ang itsura niya. Hindi na siya mukhang tao na basta napadaan lang. Ang balat niya ay maputla. Hindi parang may sakit, kundi parang walang dugo. May mga bahid ng putik sa pantalon niya. At sa bandang dibdib, may itim na marka. Parang gulong na dumaan. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam kong nakatingin siya sa akin kahit hindi ko makita ng malinaw ang mga mata niya. Bandang 2:59 AM, kusa na lang bumukas ang ilaw ng tindahan. Hindi ko ginalaw ang switch. Nakita kong gumalaw siya. Isang hakbang, 2, 3, papunta sa tindahan. Isang katok lang. Hindi na siya humingi ng kandila. Hindi na rin siya nagtanong kung bukas pa ba. Bigla siyang nagsalita. Hanggang ngayon, nandito ka pa rin, sabi niya. Lumabas ako ng bahay. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil alam kong hindi na ako pwedeng magtago. Huminto siya sa tapat ng rehas. Sa wakas, nagkatinginan kami. At doon ko nakita na wala siyang refleksyon sa salamin ng estante sa loob ng tindahan. Hindi ko sinasadya, sabi niya bigla. Hindi galit ang boses niya, kundi parang pagod. Hindi ko alam na dito na pala ako matatapos, sabi niya ulit. Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat sabihin sa taong hindi na nabubuhay. Inangat niya ang kandila. Halos ubos na ang mitsa. Kapag namatay to, mawawala na rin ako, sabi niya. Hinawakan ko ang kandila. Mainit. Totoo. Bakit sa amin? Tanong ko. May ilaw kayo at may nagbubukas, sabi niya. Huminga ako ng malalim. Tinignan ko ang tindahan, ang bahay, ang kalsada. Alam kong may kapalit ang gagawin ko. Pinatay ko ang kandila.
biglang tumilim ang paligid. Bumagsak ang katahimikan, parang may hinigop na hangin. Noong bumalik ang liwanag, wala na siya. Matapos ang gabing yun, tuluyan naming binago ang oras ng tindahan. Hindi na kami nagbubukas lampas 10:00 ng gabi. Walang ilaw, walang radyo, walang bangkito sa tapat. Parang walang tindahan na nandoon. At sa una, akala ko sapat na yon. Lumipas ang mga araw. Wala nang kandila sa palayan. Wala nang katok. Wala nang amoy ng usok o tunaw na wax. Parang tapos na. Pero tuwing dadaan ako sa tapat ng tindahan bandang 3:00, kahit sarado na, may kakaiba pa rin akong napapansin. Tahimik ang kalsada. Walang sasakyan. Walang aso. Walang hangin. Pero may liwanag. Hindi galing sa poste. Hindi rin galing sa bahay. Isang mahina at steady na ilaw. Parang apoy ng kandila mula sa palayan. Hindi ko na ito nilapitan. Hindi ko na rin sinundan. Kasi natutunan ko na may mga bagay na hindi mo kailangang lapitan para malaman na nandoon pa rin sila. Isang gabi ng Pasko, habang naghahanda kami para sa Noche Buena, biglang nag-brown out. Buong barangay. Sandali lang. Ilang minuto. Pero sa dilim na iyon, may nakita akong liwanag sa labas ng bintana. Isang kandila. Nakatayo sa tapat ng tindahan. Walang tao. Walang katok. Pero alam kong may nakatayo doon. Hindi ko na binuksan ang kortina. Hindi ko na tinignan. Kinabukasan, wala na ang kandila. Pero may natira. Isang bakas sa lupa. Parang bakas ng taong tumigil sandali at naghintay. Hanggang ngayon, tuwing Disyembre, pinapatay namin ang ilaw ng tindahan bago mag 11:00. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam naming may dumadaan pa rin at naghahanap ng ilaw. At kung sakaling makarinig ka ng katok sa tindahan mo bandang 3:00 ng madaling araw, huwag ka nang magtanong kung sino. Alam na niya kung bakit bukas ka pa.